Magandang buhay! Tayo ngayon ay dadako na sa quarter 2. Para sa Aralin 1, ang ating leksyon ay tungkol sa pamilya bilang sandigan ng mga pagpapahalaga. Para sa makasanayang pagkatuto, inaasahan ang mga mag-aaral ay nakapagsasanay sa maingat na paghusga sa pamagitan ng palagiang pagsangguni sa mga magulang o tagapangalaga tungkol sa mga karanasan kaugnay ng mga natutunang pagpapahalaga. Kabilang dito ay ang pagkapaliwanag ng pamilya bilang sandigan ng mga pagpapahalaga ay may gampanin na hubugin ng mga anak sa mga pagpapahalaga. Kabilang din dito ay inaasahan din na natutukoy ang mga pagpapahalagang natutunan sa pamilya na may impluwensya sa kanyang pagkatao. Kabilang din na nailalapat ang mga natutunang pagpapahalaga sa mga sitwasyong inyong kinakaharap. At para sa lilananging pagpapahalaga, inaasahan ang mga mag-aaral ay matututunan ang prudence o maingat na paghuhusga. Handa na ba kayong matuto? Tara, subukan nating pairalin ang inyong imahinasyon habang binabasa ang sitwasyon sa slide. Ano kaya ang mangyayari kung ang bata ay pinipitas gaya ng isang mangga? Ano naman kaya ang mangyayari kung ang bata ay binubuga o iniluluwan ng bulkan? At ano ang mangyayari kung ang mga bata ay namumuhay na mag-isa gaya ng isang puno? Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Na-imagine niyo na ba ang mga sagot? Mahusay kung ganon. Ating sagutin ang synthesis ng gawain. Number 1. Sino-sino ang mga nag-aalaga sa isang bata? Number 2. Bakit mahalaga na may panganak ang isang tao sa isang tahanan? Sa paglipas ng panahon, nagkakaroon ng iba't ibang konteksto ng pamilyang Pilipino at nakaka-impluwensya ito sa pagkatuto ng pagpapahalaga. Ating alamin kung ano-ano ang mga ito. Narinig mo na ba ang mga salitang ito? Hindi ka ba tinuturuan sa bahay niyo? Kaninong anak ba yan? Narito ang iba't ibang uri at konsepto ng pamilya. Una, nuclear na pamilya. Ikalawa, pinalawak o extended na pamilya. Ikatlo, joint na pamilya. Ikaapat, blended na pamilya. Ikalima, mga pamilyang may solong magulang. At atin itong tatalakayin sa mga susunod na slide. Ano nga ba ang nuclear na pamilya? Ito ay tradisyonal na pamilya o madalas ay naroon ang ama at ina na gumagabay at nagtuturo ng mabuting asal at pagpapahalaga sa mga anak. Ang mga magulang ang nagsisilbing modelo ng mga pagpapahalaga at sila ang nagkikintal sa puso at isip ng mga anak ng mga dapat gawin sa bawat sitwasyon. Kabilang ka ba sa pamilyang ito? Kung ganon, kayo ay nasa nuclear na pamilya. Binubuo ng 3 o higit pang henerasyon ng pamilya mula sa lolo at lola, mga magulang, mga anak at apo sa tuwa. Ang mga pagpapahalagang ituturo ng mga magulang ay maaaring palakasin ng mga lolo at lola. Mas mabilis din natututo ang mga bata sa pakikipag-ugnayan sa iba dahil mula sa pagkabata marami na silang nakakasalamuha. Kabilang pa ka ba sa ganitong uri ng pamilya? Kung oo, ang tawag sa pamilya mo ay pamilyang pinalawak o extended na pamilya. Joint na pamilya. Ito ay ang mas pinalawak na nuclear na pamilya kung saan nagsasama-sama ang mga magkakapatid sa isang bubong kasama ang kanilang pamilya. Maaaring mapalakas ang pagtuturo ng pagpapahalaga sa mga anak at maaari ring matuto ang mga anak sa mga pinsan, tiyo at tita kasama na rin ang kanilang mga lolo at lola. Mas mabilis ding matututo ang mga bata sa pakikipag-ugnayan sa iba
dahil mula pagkabata, marami na silang nakakasalamuha. Kabilang ka ba sa ganitong uri ng pamilya? Kung ganon, ang tawag sa inyo ay joint na pamilya. Blended na pamilya. Ito ay kapag ang mag-asawa ay may mga anak mula sa nakaraang relasyon at nagsama sa isang tahanan. Maaaring magkaroon ng pagkakaiba sa pagpapahalaga ng mga bata. Maaaring mas napanghamon ang pagtuturo at mas mangangailangan ng pagsisikap at komunikasyon ang mga kasapi ng pamilya. Kabilang ka ba sa ganitong uri ng pamilya? Ang tawag sa inyo ay blended na pamilya. At para sa panghuling uri ng pamilya ay ang mga pamilyang may solong magulang. Ang ganitong pamilya ay humaharap sa karagdagang hamon sa pagtuturo ng pagpapahalaga sa anak, sapagkat nahahati ang oras ng magulang sa kanyang anak, trabaho at iba pang responsibilidad dahil mag-isa niyang itinataguyod ang kanyang anak. Maaari ring makaapekto sa epektibong pagtuturo ng pagpapahalaga ang hamon sa pinansyal at emosyonal na stress. Ang mabuting dulot nito ay hindi naririnig ng bata ang magkasalunghad na opinyon o pagtuturo dahil isa lang ang magulang na kanyang nakakasalamuha. Kabilang ka ba sa ganitong uri ng pamilya? Ang tawag dito ay tama, pamilyang may solong magulang. May natutunan ka ba sa araw na ito? Kung oo, click like and subscribe. Thank you!